Alright, Merry Christmas. Ito na mga kaibigan, ang pinakabagong latest news sa Pilipinas ngayon. China, nagbanta sa Pilipinas. Ito na, 100 billion para sa AFP modernization sa 2024 PBBM. Pinalakas pa ang pwersa ng Pilipinas. Reaction video tayo mga kaibigan. Eto na. Mga idol at kabayan, China nagbanta sa Pilipinas. Ayan, okay. Patuloy daw nagagamit ng military pressure ang China. Alright, yan na. China nagbanta sa Pilipinas. Laban sa Pilipinas kapag hindi ito nagbago ng direksyon sa mga ginagawa nito sa West Philippine Sea. Department of National Defense agad na rumespa sa mga salita ng China. Well, then it really proves what we're saying, that their full interest really is to marginalize the Philippines. There are no peaceful intentions. They want to grab everything for themselves. They are the only ones. Sila lang ang naniniwala sa propaganda nila. Wala na isang bansa sa mundo na sumasang-ayon sa kanila. Isang eksperto nagsalita na hindi sa China nakasalalay ang pag-unlad ng Pilipinas. I go to data, which is 2022. We still don't have 2023 data. Tama lang ha, mag-salita lang tayo ng opinion, okay? Hindi naman China, okay? Ang dahilan para lang mag-unlad ng Pilipinas. Marami pa naman bansa, okay? Kayang-kaya pati ng Pilipinas, paunlarin ng sariling bansa. And historically, our most valuable partners is Japan, US, EU, South Korea. In terms of trade, import-export. Not because we import a lot. That's a strong trading part. That was the line of the Chinese. Pangulong Bongbong Marcos Jr. patuloy na igigiit ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo na mas palalakasin pa nito ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, for the first time, nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas sa taong 2024 na sa mahigit 100 bilyong peso na pondo ang mapupunta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Ito ay upang makakuha ang bansa ng mga multi-role fighter at dagdag ng mga barkong pandigma upang bantayan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Tama, 100 billion. Napakalaki mga kaibigan na ganyan talaga ang bansang payaman na. 100 billion pondo para sa AFP modernization. Dami, laking pera yon mga kaibigan ha. Okay, continue lang. Good news, Pilipinas. Sa mga nagsasabing hindi kaya ng Pilipinas na wala ang China, nagkakamali kayo dahil ayon mismo sa isang eksperto sa bansa, Amerika, Japan, European Union at South Korea ang mga bansang may malaking Here's one thing you need to do before buying anything online. Okay, don't spend another dime on Amazon until you watch it. Ito na. Sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi ang China. I go to data, which is 2022. We still don't have 2023 data. And historically, our most valuable partners is Japan, US, EU, South Korea. In terms of trade, import-export. Not because we import a lot. That's a strong trading part. That was the line of the Chinese with Duterte to make the relationship important. What drives the Philippine economy? Because you speak of economic sanctions. Services. Not our imports. Services. Which is number one, due to business process outsourcing. English-speaking nations who share values and who support our assertiveness. Second, remittances. The main drivers of remittances are, again, value, not Hong Kong. OFWs. Siyempre, ang daming OFW sa ibang panig ng mundo mga kaibigan ha. Diyan ang tayo unlad. Mga padala. Magaling tayo mag-English eh. Yung iba, yung Chinese, hindi. OFWs or migrants in the US and the Europe also. So when you look at all these drivers, then we go to our small manufacturing sector, driven by Japanese and Korean investors in the ecozones. So we have to be factual. Again, that's the narrative of China. Sa mismo ika-88 anibersaryo ng sandatahang lakas ng Pilipinas, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na patuloy na igigiit ng bansa ang mga karapatan nito sa ating mga nasasakupan nang naaayon sa saligang batas ng Pilipinas at batas internasyonal. Nababahala man ang Pangulo sa nangyaring pagbangga at pagwater cannon ng China sa isang supply boat ng Pilipinas kung saan sakay nito ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Browner Jr. Ngunit ayon sa Pangulo, ito ay maipagmamalaki
pagmamalaki at isang pagpapakita ng tapang ng Pilipino na handang ipagtanggol, depensahan at panindigan ang katatagan ng ating teritoryo. Tama. Okay, tama yan. Tama. Okay, continue. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. Tama. Okay. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Tama. Dagdag pa ng Pangulo na mas palalakasin pa nito ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, for the first time, nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas sa taong 2024 na sa mahigit 100 bilyong peso na pondo ang mapupunta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Okay, alright. Mag-react naman tayo mga kaibigan. 100 billion pondo. Huwag lang sana kurakuutin. Alam na. Daming kawatan, okay? Sana ay huwag maiwasan na, okay? Ito ay upang makakuha ang bansa ng mga multi-role fighter at dagdag ng mga barkong pandigma upang bantayan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Yi na patuloy na gagamit ang China ng military pressure laban sa Pilipinas sa issue ng agawan sa teritoryo. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro rumesbak sa China. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Pilipinas, nahihirapan na ang China dahil wala ring naniniwala sa kanila at paano tayo makikipag-usap sa China kung ayaw nilang sundin ang international na batas at ang 2016 arbitral ruling. Well, tama. Kahit ano sabihin mo dyan sa China kung hindi naman makikinig sa iyo, okay? Nakikinig man yan pero patuloy pa rin yung pambubuli sa West Philippines Sea. Ay talagang dapat tulungan tayo ng Amerika. Humingi tayo ng tulong. Bagay, kahit di naman humingi siguro, kayang-kaya ng Pilipinas yan. We are taking a more nanakot lang ang China eh. a more self-reliant basis in protecting our EEZ. Tama. Okay, a lot of people say we're relying too much on this country A, country B. Common sense says a country will not join you in an alliance if it does not see that you're willing to shoulder some of the burdens yourself. Okay. Now, because of the willingness of the Philippines to stand up unyieldingly and to devote resources, taxpayers' money, for the effort against China, then it adds credence to our position. And okay, for the other countries, they have different interests. Sometimes it's freedom of navigation and sea lanes of communication, supply chains. But for the Philippines, we are a small country, small landmass, a growing population. We need the EEZ in the way we want, and the law, the UNCLOS, allows us to use it in order to shepherd our resources for the future generations. So it is existential for the future of the Philippines. Well, then it really proves what we're saying, that their whole interest really is to marginalize the Philippines. There are no peaceful intentions. They want to grab everything for themselves. It just adds credence to what I said yesterday. They are the only ones. Sila lang ang naniniwala sa propaganda nila. Tama naman. Yung propaganda ng China, sila naniniwala. Huwag kayo maniwala dyan. Okay? Sa China. Maniwala kayo kay BBM, mga kaibigan, dahil yan ang ating pag-asa. Pag hindi kayo naniniwala kay BBM, okay? Ating presidente yan. Ay wala na. Anong mangyayari sa ating buhay? Kailangan paniwalaan. Wala na isang bansa sa mundo na sumasang-ayon sa kanila. Hindi lang nagsasalita ng ibang mga bansa. On the contrary, ang daming bansa na tumutulig sa at kinukundina ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Tama nga naman. Hindi lang naman Pilipinas ang binubuli ng China. Okay? Andiyan ang Japan. Lahat yan. Mga katabing bansa nila. Pati nga India eh. Sakop nila eh. Continue lang ha.
O sa panig naman ng Pilipinas, may isang bansa walang umuna o tumuligsa sa ating pangangalaga ng ating mga karapatan sa karagatan sa West Philippine Sea kung hindi China. So itong mga sinasabi nila na the Philippines will take its toll, sabay, bilateral, sabay, kahit na anong alyansa ang gagawin ninyo, walang mangyayari at kayo rin na mangangawawa. Ito ay talagang taktika na nila kasi alam na natin na nahihirapan na rin sila sa buong mundo, numero uno, sa kredibilidad nila dahil pinalalabas mo nila na sila ay very peaceful, peace-loving, magandang intensyon. Katulad po noong 1995 sa Mischief Reef, naglagay sila ng mga structures na basic doon para daw sa mangingisda. Ngayon, artificial island na may runway na may militar na doon. So, sila na lang ang naniniwala at mga tao nila na brainwash naman dahil walang malayang pamamahayag sa China at walang may layang mamahayag na katotohanan doon kundi makukulong unless na pinapayagan nila. Laban Pinas. Alright. Okay, reaction lang tayo Kung mapanood nyo mga kaibigan yung gera sa Ukraine, ang Russia, okay? Ang Russia ay napakalaking bansa, napakalakas, okay? Yung Ukraine ay mahina, maliit lang, alright? Pero, It takes weeks for... Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine, medyo nagpanik lahat ng tao, okay? Kasi nga baka masakop, ganun ang nasa isip. Kasi nga, sabi ng Russia dito, sasakupin ko ang easy lang yan. Easy lang sakupin ng Ukraine kasi nga napakaliit na bansa. Kaya lang, nung nagtulong-tulong, yung hindi naman nagtulong, okay? Nagpadala lang ng tulong, okay? Sa Ukraine, yung NATO, doon nahirapan ang Russia, okay? Kaya naman yung mga Russia na umatake sa Ukraine, ubos mga kaibigan, ubos. Napakalakas na bansa ng Russia ay ubos yung pinadala, yung mga power nila, yung mga military power, ubos, okay? Kaya kung halimbawang mangyari ito sa Pilipinas, pagsalakay ng Russia, kasi nagbabanta na nagbabanta, lagi naman, okay? Na ganyan, okay? Natatakot itong China, baka ito matulad sa Russia, na pag sumalakay ang China sa Pilipinas, halimbawa nga, nagkagulo na, okay? Sigurado itong China nito, ubos ito, kasi nga, ang Pilipinas, sobrang daming allied, mga kaibigan, na halos lahat ng bansa ay kumakampi sa Pilipinas. Alright? Kaya, itong 100 billion na pondo ng modernization sa 2024 ni PBBM, ay tama lang ito, mga kaibigan. Okay? Mahirap din naman ang masa nga rin ng bigay-bigay, tulong sa ibang bansa. Maganda rin yung marami tayong gamit. Kaya lang problema, huwag lang sanang kurakutin. Ibulsa. Alam na, ang mga bayawak, buhaya, nakaabang na sa 100 billion para sa AFP. Yan dapat ang nating iwasan. Alright? Pero itong pagbabanta ng China, huwag kayo maniwala dyan. Si China na yan. Kayang-kaya yan. Drog yan, sigurado. Drog. Wasak. Ubos yan. Yung, halimbawa ay umatake. Okay? Nagkakaroon ng gira. Okay? Yung mga barko na yan ng mga China, pupunta sa Pilipinas yan. Ubos yan, sigurado. Layo niyan sa tingin mo lang, malapit. Yung missile naman, huwag kayo matakot sa mga missile nuclear. Sarubungin pa lang yan Baka yung Israel magbigay sa atin ng Iron Dome, okay? Sigurado. Sa taas pa lang yan, babanata na yan. Sabog yan, useless yan, yung mga padali ng China yan. Kaya yung sa West Philippine Sea, huwag matakot sa China, mga kaibigan. Okay? Dapat maniwala sa ating gobyerno, lalo na kay PBBM. Dahil yan ang ating pag-asa. Pag hindi kayo naniwala, ay ano pa mangyari sa inyo? Okay? Alright, may kli lang ito mga kaibigan. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Ito na 100 billion para sa AFP modernization sa 2024 PBBM. Pinapalakas ang persa ng Pilipinas. Reaction video lang ito mga kaibigan. LS Vlog, subscribe my channel. Don't forget comment. Bye bye, thank you.